good evening po sa ating lahat. It's a blessed Sunday po sa ating lahat. Sorry po, medyo late na po akong nakagawa ng ating share and devotion video dahil inintay ko pang dumating ang aking alaga. Dahil 3 araw na naman siyang magkakaroon ng camping. So, ayan, mas pasado 11:00 na dahil inintay ko pa siyang matapos ligo at binlower ko pa yung buko niya dahil babae yung aking alaga. So, bago po tayo magpasimula ng ating share ng devotion video, po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa mga pagpapala na ating nakamit sa buong araw na ito. So let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo para sa aming buhay, hininga at lakas na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Salamat rin po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na kami ay nabubuhay pa, Panginoon, at kaya pang makakilos o makagawa, Panginoon. At salamat din po sa mga pagsubok o pagyanig or pag-shake sa aming buhay, Panginoon, dahil ito ang mas nagiging patunay, Panginoon, kung gaano ba kami ka-rooted, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na kagaya nga ng tulad kami ng isang butil ng mustasa, Panginoon, na kapag kami ay naitanim sa tamang lupa, Panginoon, lalong higit ang inyong mga salita, Panginoon, kami ay magbubunga ng marami, Panginoon. At tulad ng kawayan, Panginoon, anumang bagyo, Panginoon, ng pagdaanan, mananatiling nakatayo at matibay ang puno ng kawayan, Panginoon. At nawa ay maging katulad kami ng puno ng kawayan na matibay sa lahat ng mga pagsubok, problema na aming pagdadaanan, Panginoon. Alam namin mapagtatagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. We are victorious. We are more than conqueror because of you, Lord God. Gayun din po, Panginoon, dadako na naman kami sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at nais namin, Panginoon, na ang bawat makakapakinig nito, Panginoon, ay maisabuhay. Ang bawat mapapakinggan ang mababasa nila, Panginoon, at tunay, Panginoon, na kayo lamang ang may kakayang humipo ng nasa sa loob ng bawat isa, Panginoon, nasa sa loob ng kanilang isip, puso at espiritu, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay maliwanagan sila, matanggal ang takip na nagiging dahilan, Panginoon, para sila ay parang maging bulag na makita, Panginoon, ang mensahe na inyong pinababatid sa inyong mga salita, Panginoon. Kung sila ay bingi, Panginoon, at hindi nila marinig, Panginoon, ang tunay na mensahe, Panginoon, ay tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga nagiging harang sa kanilang mata, tenga, Panginoon, at kanilang isip, Panginoon, upang mauntindihan nila at maunawaan, Panginoon, na mahal ninyo kami, Panginoon, at nais ninyo ang mabuting bagay na mangyari sa amin, Panginoon, na kung kahit kami man ay dumadaan sa mga pagsubok o mga kapighatian at mga problema, Panginoon, ay ito ang magiging shaper namin para kami ay matuto ng leksyon sa buhay, Panginoon, at nang sa gayon ay hindi na ulitin ang mga pagkakamali na iyon, Panginoon, sa aming ipinagkadapa, Panginoon. Gayun din, Panginoon, patuloy kami at habang buhay na walang hanggang magpapasalamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon, kaya kami ay malaya at nakakapamuhay, Panginoon, sa buhay na ito, sa panahon na ito, Panginoon, dahil sa tinapos na gawa ni Jesus, Panginoon. Kaya din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa aming, Panginoon, upang maging maayos, Panginoon, ang aming pamumuhay, Panginoon, na bagamat kami man ay nagkakamali, Panginoon, ngunit ang iyong love, grace, and mercy, Panginoon, ay patuloy na ipinaparamdam at ranas nyo sa aming, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa mga nangyayari sa amin, Panginoon, na lagi na bilang isang magulang, Panginoon, ay nais nyo na ituwid kami sa aming mga pagkakamali. Nais ninyo na makita namin, Panginoon, kung ano yung great plan ninyo sa amin, kagaya sa sinasabi na inyong salita sa Jeremiah 29:11, Panginoon. Naway kayo ang mapapurihan, maitaas, at ang inyong kaningningan at glory, Panginoon, ang madakila at makita ng mga tao, Panginoon, at hindi po ang inyong lingkod, Panginoon. Gawin niyo lamang akong laging instrumento, Panginoon, daluyan ng pagpapala, daluyan ng pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon, nang sa gayon ay mapagpala din ang mga makakapakinig, Panginoon. At nais po namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon,
dahil kami ay anak ninyo, kami ay sumusunod sa inyo, Panginoon, at kami ay inyong mga disciple, Panginoon. We honor and we glorify your holy name. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So ito po yung nakasulat sa Lucas 20:29. Mayroong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Message, ito daw ang sitwasyon. Mayroon daw 7 magkakapatid na lalaki. Una daw nag-asawa ang panganay at ito daw ay namatay na walang anak. Application, mayroon talaga sa atin na mag-asawa na hindi nabiyayaan ng anak. Una ay maaaring pinili niyang di mag-asawa o hindi magkaanak. Maaaring may sakit siya o ang kanyang asawa o baog sila pareho o isa man sa kanila. Maaaring mas pinili pa nilang maging anak ang mga alagang aso o hayop. Iba-iba ang kapalaran ng tao. Minsan dahil din sa pinili nating choice sa buhay. Minsan may nagtatagumpay, may nagkakamali, may nahihirapan, may nagkakasala, may nadadapa o nasusugatan. Pero higit sa lahat na anumang pagdaanan o kahinatnan ng buhay natin ay may matutunan tayong leksyon na ang umaayaw o sumusuko ay hindi nagtatagumpay. Pero ang nakakapit at pinatatatag ng pananalig at pananampalataya sa Diyos, kahit sugat-sugat ay tatapusin ang takbuhin o laban ng buhay dahil alam na ang buhay na walang hanggan at si Jesus at ang kaharian ng Diyos ang ating premyo o gantimpala. Walang kahit anong bagay, tao, kayamanan o kaisipan ang makapaglalarawan kung gaano iyon kaganda at kasarap mamalagi doon. So, purihin na pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, yun na nga, ang mga Saduseo bilang paghamon sa karunungan or kaalaman ng ating Panginoong Yesus ay binigyan nila ito ng isang palaisipang katanungan, di ba? Na kung saan sa magiging sagot ng ating Panginoong Yesus, akala nila ay kaya nila itong maipahamak sa pamamagitan ng magiging sagot nito. Pero as times goes by na binabasa po natin ang salita ng Diyos, ay ating mas maliliwanagan kung ano pa ang mga hamon o mga pagsubok na pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus to test His wisdom and knowledge that comes from the Lord, kung ang mga magiging sagot niya or response niya sa mga nais na magpahamak at pumatay sa kanya ay mabuti o masama, or ito ba ay nakakapagdulot upang sila ay maging mga alagad, tagasunod o matuturuan niya, di ba? So, yun na nga. Meron daw ang sitwasyon ay mayroong magkakapatid na 7. Ayan, sila ay 7 lalaki at ang panganay nila ay na lalaki ay nag-asawa. Pero ito ay namatay at naiwan ang kanyang asawa na balo or byuda na walang anak, di ba? So, yun nga. Minsan choices ng tao, di ba? Kailangan mamimili ka kung ang pipiliin mo ba ay to the left or to the right, di ba? So, minsan kung sa pakiramdam natin, minsan kasi may ganyan tayo, pakiramdam ko parang mas okay na piliin ko tong to the left, 'di ba? And kapag sa iyong piniling yun ay ikaw ay nagtagumpay, edi very good, 'di ba? Dahil ibig sabihin yun ay magandang kalooban sa iyo ng ating Panginoong Diyos, 'di ba? Pero kung ang pinili mo naman ay to the right at pagkatapos sa yung road para sa tagumpay, ikaw ay nadadapa, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nasusugatan, ikaw ay may nasasaktang mga tao or nakakasakit sa'yo, di ba? Or merong mga gustong mga manakit sa'yo, kagaya ng gustong gawin dito ng mga Saduseo, di ba? Kasi ang ating Panginoong Jesus, He has one goal. And what is the goal of our Lord Jesus Christ? That is to save and to sacrifice Himself for all the people to be saved and to be justified, di ba? Na kailangan at the right time na itinalaga ng ating Panginoong Diyos na ito yung araw at yung mga senyales kung kailan ka dapat na mag-alay ng iyong buhay, kailan ka ipagkakanulo, kailan ka itatanggi ng iyong alagad, di ba? At kailan ka ilalapit sa mga magpaparusa sa iyo, di ba? So, merong right time. Kumbaga ito ay mga daan lang ng ating Panginoong Yesus
para makamit niya yung katagumpayan or yung kanyang greatest mission to save and to seek the lost, 'di ba? Na tayo kahit halimbawa, 'di ba, sa daan ang ating buhay ay masasabi din na para tayong naglalakbay, 'di ba? Na kung saan, ayan, pwedeng pag napunta ka dito sa episode na ito ng yung pagiging kabataan, 'di ba? Susubukan mo ang mga bisyo, susubukan mo ang mga bagay na sa tingin mo ay yun yung makakabuti sa iyo, pero sa dulo pala ay makakasama or magiging dulot para ikaw ay mapariwara, 'di ba? May iba nagdodroga, naging addict, naging magsusugal, naging babaero, 'di ba? Ganyan yung mga nagiging episode ng buhay natin. Pero at the end of your life, kailangan magkaroon ka ng pag-turn away. Kailangan magkaroon ka ng pag-alis dun sa landas na yun, di ba? Yun nga, nagkamali ka. Halimbawa, gawin na natin example, umutang ka because you wanted to help somebody, di ba? You wanted to help your family, you wanted to help your friends, you wanted to help your churchmate. Pero ang sa kabila noon, ang nangyari ay nabaon ka sa utang dahil sa pagtulong mo na yun, di ba? Pero masasabi mo ba na mali yung ginawa mo, di ba? To the sense, pwede sabihin na mali yung ginawa mo. Pero sa'yo kasi, sa damdamin mo, sa kalooban mo, ang nais mo ay makatulong. Subalit, ang nangyari nga lang ay nabaon ka na nga sa utang, di ba? Dahil sa kakatulong mo, ganun yung nangyari sa'yo. And dumating ka na sa point ng buhay mo dahil wala ka nang maipambayad, talagang kahit yung buhay mo, willing mo nang isacrifice para maging pambayad dun sa utang na yun, di ba? So, parang kagaya din nating mga tao, tayo kung tutuusin ay may utang tayo sa ating Panginoong Diyos dahil yung buhay natin na naisana ng ating Panginoong Diyos na ipamuhay natin sa kanyang plano ay lumihis tayo ng landas. Mas pinili natin yung ibang daan, di ba? Sabi nga ng Diyos, ito na yung piliin yung daan kahit makipot, kahit mahirap makapasok. Ito yung piliin yung daan dahil ito yung daan na pagkatapos nyong mapagdaanan yung masikip, yung mahirap, yung nakakasugat, yung sobrang iiyak ka talaga sa sobrang bigat at sa sobrang hirap. Pero pagkatapos nun, yung greatest price, yung greatest gantimpala na makakamit mo ay buhay na walang hanggan at sa kaharian na ating Panginoong Diyos. Kasi ang karamihan ang pinipili ng mga tao yung easy way, yung madali, yung maluwag na daan, di ba? Pero hindi nila alam na sa dulo nun, ang dulo niya ay kapahamakan, ang dulo niya ay impyerno, di ba? Kaya ang ating Panginoon Diyos bilang kagaya ng isang magulang, ang super concern ng ating Panginoon, marami ang maligtas sa atin. Pero madalas sa atin, marami ang pinipili ang maling landas, diba? So, ito, ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na ito, is dapat mas maunawaan natin para makita natin yung intensyon ng ating Panginoon na nais ng Diyos na iligtas tayo, nais ng Diyos na mapabuti tayo, kaya huwag nating piliin yung maling daan ng buhay natin, di ba? So, hanggang dyan na lamang po, and I think may naunawaan po kayo sa ating share and devotion video ngayon. Sorry po, naging sobrang emotional po ako sa aking share and devotion video ngayon, and let us all pray para tayo po ay magpahinga na rin dahil bukas ay kailangan din gumising na maaga para asikasuhin ang aking alaga. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga na kami ay may mga iba't ibang choices sa buhay, Panginoon. Ngunit nawa, Panginoon, ang piliin ng bawat isa, Panginoon, ay landas tungo sa kaligtasan. Landas patungo sa inyong kaharian, Panginoon. Na kahit mahirapan kami, Panginoon, kahit magdusa kami, Panginoon, okay lang. Basta makarating kami ng matiwasay at maayos sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaysa piliin namin, Panginoon, ang magandang buhay ngayon, Panginoon. Pero sa kabila pala ng Panginoon ay kapahamakan at impyerno, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gamitin niyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, para mabuksan ang kanilang isip na gaya ng isang magulang, gaya ng isang mapagmahal na kapatid at kaibigan, Panginoon.
ay nais namin na maunawaan nila ang Ebanghelyo, Panginoon, tungkol sa inyo at sa tinapos na gawa ng anak na si Jesus, Panginoon. Na kahit kayo may-ari ng lahat, Panginoon, ipinadala niyo pa dito itong bugtong na anak para paalalahanan at sabihan kami, Panginoon, na talikdan na namin at talikuran ang kasalanan, Panginoon. Na huwag kaming magpabulag, Panginoon, sa mga nakikita namin sa mundo, Panginoon. Bagkus ang lakaran namin, Panginoon, ay ang daan ng kaligtasan patungo sa inyo, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, kung sino man ang mga dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal na mga problema, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide, Panginoon. Kayo ang may-ari ng lahat, Abba Father, Panginoon. Kaya walang imposible sa inyo na ipagkaloob ang kailangan ng inyong mga anak, Panginoon. Kahit ano man ito, Panginoon. Sa trabaho man, sa negosyo, Panginoon. At ano mga balaking, Panginoon, na naisin ng mga bawat tao, Panginoon. Maging sa utang, Panginoon. Panalayain niyo po kami sa mga bagay na ito, Panginoon. At lahat po ng nais namin gawin, Panginoon, para sa pagpapalawig na inyong kaharian, Panginoon, ay alam namin pagpapalain niyo, Panginoon. Gaya na sinabi niyo sa inyong mga salita, Panginoon. Gaya, Panginoon, sino man ang lahat na may mga karamdaman, mga sakit na physical, mental, o spiritual, Panginoon, o emotional, Panginoon. You are our healer, Panginoon. At sa mga latay at sugat ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, kami ay pinagaling na. At pati ang kagalingan, Panginoon, lalo higit na espiritual namin, Panginoon. Na huwag niyo po hayaan na maging bulag kami, maging bingi kami, Panginoon, sa inyong panawagan. Na piliin namin ang landas at choice, Panginoon, na kahit mahirapan, piliin namin ang kaligtasan na nagmumula sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ang pakisalamuhan namin sa aming kapwa, Panginoon. Laging po naway itong maging maayos. Na lahat ng makikilala at makikita namin at makausap, Panginoon, ay maging pagpapala ang buhay namin at makita nila, Panginoon, ang inyong kadigdigan sa buhay namin. Let us be the salt and light of this world, Panginoon, at maging instrumento nilang para sa magpapahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon. Ganyan, Panginoon, ang mga pari, mga pastor, Panginoon, ang mga evangelist, ang mga minister, Panginoon, teacher, prophets, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ingatan niyo at i-provide ang lahat ng pangailangan nila, Panginoon, sa lahat ng mga lugar na pupuntahan nila. Mas lalong marami, Panginoon, ang maabot at mabahaginan, Panginoon, ng mga pagpapala, lalo higit ng inyong mga salita, Panginoon, salita ng katotohanan, salita ng kaligtasan, Panginoon, upang hindi kami mapunta, Panginoon, sa daan patungo sa impyerno, Panginoon, sa kasamaan at kapahamakan, Panginoon. At nalangin po namin, Panginoon, ano po man ang deepest desire ng bawat isa, Panginoon, ang mga bansa, ang mga namumuno mula sa presidente hanggang pinakamababa, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na bibigyan niyo ng kapayapaan at hindi na mag-aaway-away, Panginoon, hindi na magkakagulo, Panginoon. Bagkus ay magmamahalan at magpapatawaran at magkakaisa, Panginoon. Pinag-iisa kami lahat sa inyo, Panginoon. Dahil kaming lahat ay inyong mga anak, iba-iba man ang mga bansa namin, Panginoon. Mas lalong maging mission ng bawat isa, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, na sumusunod at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. At laging ipinangangaral ang inyong mabuting balita sa lahat ng tao at sa lahat ng lugar, Panginoon. Kayo po naman ang mapapurihan at madakila sa buhay ng bawat isa, Panginoon. This is all we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Connect po sa ating lahat and God bless. Bye-bye. Sorry po. Naging sobrang emotional ako, natatouch ako sa sharing ng word natin ngayon.
Night po.